May gabi sa tanan. So, welcome sa atong simba kaming gabi. So, isa ni ka dako na opportunity no na kita makatigom, kita usap isip usa ka lawas aron magadayeg sa atong buhi nga Dios. Bisan unsa pa atong giagian karon, ang pulong sa Ginoo nagaingon na kita magpasalamat sa tanang butang. So karong gabi no sa dalon nato ang atong tibuok na kasing-kasing sa atong pagsimba. So, ako ang ginahangyo sa ang tanan sa pagtindog para sa atong prayer. Let us pray. Ginoo, salamat sa kahigayunan nga makatigom kami karong gabi. Amo kang kipasidunggan, amo kang gipasalamatan. Abli ang among mga kasing-kasing ug hunahuna alang sa imong presensya. Among gitugyan kanimo ang among pagdayeg. Kini among pag-ambot sa ngalan ni Jesus. Amen. So, let me read to you Psalms 104 sa Bisaya. So, ingon sa Salmo 104, pag-adto kamo sa iyang mga ganghaan uban sa pagpasalamat, ug sa iyang mga bungsuran uban sa pagdayeg, pasalamati siya o pasidunggi ang iyang ngalan. So karong gabi no, magkahiusa kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Ato ipakita ang atong papasalamaton kasing-kasing pinaagi sa pag-awit. Tabaw ka sa tanan.
sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alam kanimo. Dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o Diyos, simbahon ka Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwan o tanang kong pinili. Dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o Diyos, simbahon ka Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwan mo, tanang mo pinili. Pagkasayawan ka o ikaw Ginoo, pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong pakikugma kanimo, sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alam kanimo. Dalaygon ka o Diyos, dalaygon ka o Diyos, simbahon ka Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwan mo, tanang mo pinili. Dalaygon ka o Diyos, simbahon ka Jesus. Tanang tribo magadaig, tanang tribo mag-aawit, tanang kaliwan mo, tanang mo pinili. Pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong pakigugma kanimo, sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alam kanimo. Sayaw sa akong tribo, alam kanimo. Sayaw sa akong tribo, alam kanimo. Yes, Lord. Dalaygon ka o Diyos. Ingon sa Salmo 107 verse 1, no? Pagdaig ka mo sa Ginoo kay siya maayo, ayang may gugmaong kaluoy, magkapadayon hangtod sa kaangturan. Human sa pagsayaw o pagpasalamat, atong dadon ang atong pagsimba, ngadto sa mas dalawon na pag-ilan sa iyang pagkamaayo. Awiton nato ang kanta na dayon ikaw, uban ang tinuoray na gugma ubang atong pagtulo sa iya.
gibati ang imong paghikap sa among mga gugma. Hinaot nga among dalhon ang among nadunggan karon, nabati karon sa among adlaw-adlaw na kinabuhi. Padayon na gagamita kami aron mahimong suga sa uban. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pinilita makalingkod. Salamat, Brad. Ang gabi welcome sa atong panibahang kaon. Isa doon na yung mga paalampuan, mga prayer request. Not necessarily ka mo kasi na may mga kaila or mga nahibaluan na kinahanglan na atong ampuan. Tugyan sa Ginoo sa pag-ampo. Also by mga urgent prayer request sa inyong kinabuhi o sa atong sa panahon na ito karon. Sa Maulaw. Saan si Jesus sa ato, no? Sa pulong, come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Kisa katong nabugatan sa ilang kinabuhi na mga ginapasan, ginakarga na mga pagbati na nakapabugat sa atong pagbati. Ihagit ta sa atong Ginoong Jesucristo nga ihatag ito yan, i-unload sa iya. Okay. Imbis kita mo carry, kita mo bupasan, siya mo carry, siya mo bupasan. Number one nga, gipasan ni Jesus sa atong sala, di ba? So kung makahimo siya sa pagpasan sa atong mga sala, how much more sa atong mga needs, no? So makahimo siya sa pagpasan sa tanan nato ng mga kinahanglan mo na makaduol kita sa iya sa pag-ampo, no? Sige, mag-ampo ta. Salamat Lord dining oportunidad sa makausapa nga kami makaani karon aron makahiusa na po sa among pagday o pagsilma kanimo kay amo gyud nga giila Ginoo nga ikaw ang among Dios, ikaw ang among magbalantay, ikaw ang among provider, ikaw ang naga-atiman kanamo Ginoo sa tanan namong mga kinahanglan, ikaw nagahigugma kanamo, pakita sa imong kaluoy sa kada adlaw. Unay nakarason Ginoo nga mag-ani kami dinhi aron isip among response kanimo Ginoo. Pasalamat pagdayeg sa imong kaayo sa among kinabuhi. Pero Lord, ani kami dinhi kay tingali naapod kami mga gikinahanglan nami mga needs Lord sa among personal na kinabuhi, sa among pamilya. Nasayod ka tanan Ginoo sa among panginahanglan, nasayod ka sa mga nakapabugat sa among kasing-kasing, nasayod ka sa mga challenges nga among ginaatubang kada adlaw, sa mga difficulties Lord nga among ginaatubang kada adlaw. So Lord, karong gabi among gitugyan kanimo ang tanan, padayon ang among pagpangayo sa imong pagbantay kanamo, pagtagbo sa among kinahanglan, o among padayon pagpangayo Ginoo nga sa imong pagminister kanamo Ginoo. Una magminister ka Lord sa among inner life Lord. May mga pagbati nga usahay masakitan kami, mga pagbati nga makadisturbo sa among pagalingon Ginoo, amo kaning gitugyan, gisalig kanimo, entrust kanimo Ginoo. Kung ikaw
heal ka na mo, Lord, emotionally, Lord. Among gipangayo po, Lord, ang physical healing among kinahanglan. Nag-ingon ka sa imong pulong, by His wounds we are healed. We are healed not only spiritually but also physically. Himo ka Ginoo sa pag-ayo sa tanang mga balatian, wala imposible kanimo. Tungod kay ikaw ang among Dios, who is the same yesterday, today, and forever. Lord, sa amo karon dinhi tingali na ay mga nagmaluya sa ilahang physical nga lawas, tagampo ko Lord, nga imo silang ikapon, tandukon nimo sila. Ipabati kanila Lord ang imong healing touch, ang imong healing power. Bisan tingali Lord nga kauban namo sa pamilya, mga kaila na nagmaluya karon, Lord, ikaw maga-bisita kanila, ikaw ibalik Lord ang ilahang mga normal nga kondisyon sa ilang physical nga lawas. Lakas na tanan Lord, among gipangayo ang spiritual healing Lord. Among gipangayo Lord nga mabuhi kami kanunay sa among kalagong espiritu Lord. So mag-minister ka kanamo Ginoo nga tag-adlaw, gani kang gabi imo po nang among gipangayo Lord. Ma-refresh kami Lord, ma-revive kami spiritually, ning among pagsimba kanimo karon. Mabati na mo imong presensya, matudluan kami, ma-encourage kami ikan sa imong pulong, ma-encourage po kami sa imong presensya Ginoo, bisan sa presensya Ginoo sa matag usa. So Lord, among salig kanimo ang tanan Lord. Natingali mga prayer request karon, mga palampuan nga dili nako ma-mention, pero Lord, nasayod ka niining tanan. Nasayod ka Lord sa among panginahanglanon. Kung among salig kanimo ang tanan Lord. Kini among pag-apo, pinagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Kung akong i-announce sa mga usapan nga hitungod sa atong church anniversary nga pagkahimuon karon sa gani katapusan nga Biyernes sa 25 laro ka na hindi na yung dapat no? So pwede tayo ka-invite no? Invite ta para ka-share kita sa pulong sa Ginoo sa uban. So ikan pa lang karon, sugod mo invite to kasi mana. Tapos remind. Hopefully nga ka ditong bebita, no? Nana to yung nagsaad sa ako, pero dili ditong manok. Magalitong bebita no para natin makakaroon. Okay? So na nag-birthday? Wala, ha? Wedding anniversary. Ngani ang atong mensahe karong gabi, ha? Isa sa mga lisod dawaton nga kapilihan sa sports, kanang bitaw ang imong team labaw na kayo sa score, pero pagkahuman na pindi. Mudaog unta pero wala, napindi. Parehas na nahitabo sa Miami Heat. NBA Finals na siya last 2011. Ang ilang kontra kay Dallas Mavericks. Game 2 na siya. No? Pero sa Game 1, nakadaog na ang Miami Heat. No? Advantage sa Miami Heat kay home court advantage man. Game 1, Game 2, dito sila. Game 1 daog sila. Sa Game 2, muna siya nahitabo. No? Last 7 minutes sa last quarter, fourth quarter. Labaw ang Miami Heat o 15 points. 15 points. Pero pinaagi sa ang tawanan German na siya 7-2. Si Dirk Nowitzki. Sa yahan, maayo magkana siya. Clutch shooting o sa kanang higpit nga depensa sa tibuok nga team. Kadaog sila. Napili nila ang Miami Heat sa Game 2, 95-93. Muna sa isang highlight diha ang winning layup ni
Nowitzki. Na? Na, kana siya nadula, na? Mabiya, top NBA finals moments. Isa na siya sa kanang mga example ba sa kanang gisayang dako nga lamang dahil na Pilipino. Okay, home court advantage, 15 points ang lamang. Pero ginatong gisayang. Dayon, napili. Kana laging daog na utak. Pero ilahang sayangan. Now, maupod kini ang gibati sa writer sa Book of Hebrews. May tungod sa mga Kristohanon nga mga Hudiyo. Sayangan siya kung ang mga Kristohanon ubiya sa ilahang pagtuo kang Kristo. Sayangan siya kung kini nga mga Kristohanon ubiya silang pagtuo, talikdan nila si Kristo. Kaya nakasugod na gud sila. Kristohanon na sila, gibiyaan nila ang Judaism. Dahil karon back out sila. Sayang ang ilahang nasugdan. Muna ang mensahe sa Ginoo para sa ato karong gabi. Padayon kita diha kang Kristo. Okay, sayang kaayo kung muundang ta o magundang ta. Padayon kita diha sa Christian race. Now, so may mga tentasyon sa diin ng Kristohanon mo biya kang Kristo. O matalikod, biya sa pagtuo. So yung mga rason. Saka mga disappointments, mga kalisod sa kinabuhi, o mga material nga mga butang, mga earthly pleasures, sa diin makalingawan sa kalibutan nga murag mas lingaw pa kumpara o kaysa magsunod kay Jesus. Mas satisfying ang earthly pleasures, na mas satisfying ang mga material nga butang kaysa pagkakristohanon, kaysa mahimong pagsunod kay Jesus. Mga sila nana ba ang mga rason? Tingali na pa yung mga daghang rason, no? Nga nga Kristohanon mo talikod mo biya sila kang Kristo. Now, ang nagsulat sa Book of Hebrews, nagdasig ka na to nga ipabiling kita diha ni Kristo. Focus kita sa mga espirituhanong mga panalangin nga atong naangkon pinaagi kang Kristo. Atong basahon ang Hebrews chapter 12 gikan sa verse 18 hangtod sa 28. Pwede ta ka tindog para maklaro gyud nato maayo ang mga verses. Sige, atong tuwanan sa pagbasa 1 to 3 go. You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words to those who heard it, beg that no further word be spoken to them, because they could not bear what was commanded. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? At that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth but
also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Salamat Lord sa imong pulong nga among nabasa karon. Tabangi kami, tudloy kami mga pagtulunan basin ini para madasi gyud kami Ginoo sa pagpadayon sa unahan. Dili kami mohunong, dili kami muundang hantod nga makaabot gyud kami sa finish line. Kini ang gitugyan sa pagampo pinahangit sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manaluwas. Amen. Salamat pili ka magkabalik ko. Sa verses 18 to 24, gisgutan ang duha ka bukid, two mountains. Mount Sinai, although wala gi-mention ang Mount Sinai, pero buti pasabot ato mga bersikulo, gisgut kito mahitugod sa Mount Sinai. Mount Sinai o Mount Zion. Now, sikat kaayo ni nga mga bukid sa kining isa, Mount Zion sa Israel. Ang Mount Sinai kay part man sa Sinai Peninsula, part sa Egypt, na? Ug daghan kaayo mga istorya bahin ni ining mga bukira. Dinhi ang himo sa writer iyang gikumpara ning duha ka bukid. Na una, bahin sa Mount Sinai. According to the verses that we have read, Mount Sinai is a place of terror. A place of terror. Makahadlok nga bukid. Kadugdog mo atong istorya sa dihang gihatag sa Ginoo ang Ten Commandments. Kang Moises, mabasa na siya sa Exodus chapters 19, chapter 18, chapter 19, chapter 20. Itong giingon ganina sa verses 18 to 19, mo itong nahitabo, no? So diha nga gihatag sa Ginoo ang Ten Commandments. So nahitabo, when God gave the Ten Commandments to Moses, naputos og aso ang bukid sa Sinai. Naputos og aso kay ingon ang Biblia ni kunsad ang Ginoo sa dagway sa kalayo. So naputos og aso dayon ningit-ngit og kalit. Nihuros og kusog ang kusog nga hangin. Dayon may nadungog silang tingog sa trumpeta ug may nagsulti. Tingog sa trumpeta tapos na nagsulti. Sa dihang nadungog sa mga tao ang tingog sa nagasulti, ang nagpakiluoy ang mga tao nga dili na sila padunggon sa maong tingog. Tingog to sa Ginoo. Well, katingog ang trumpeta na apoy tingog sa tao. Pero tingog to sa Ginoo. Nagpakiluoy ang mga tao nga dili na sila padunggon atong Israel. Na naman, sa nag-istorya atong tingog ilang dunggan. Kaya nahadlok kaayo sila sa gipamulong ni ini. So gipamulong kasi bisan kinsa, bisan mananap nga makahikap sa bukid sa Sinai, kinahanglan nga batuhon hangtod mamatay. Wala nga ang buti pasabot ining Mount Sinai nga gisgutan sa writer is a place of terror, makahadlok nga bukid. Kung dili lang place of terror, unapproachable bagay, dili pud siya maduulan. Dili pwede dito mag-mountain hiking. Wala gi-invite sa Ginoo ang mga tao na moduol sa Mount Sinai. Gani giinan sila sa Ginoo nga mupalayo. Giinan sa Ginoo si Moises nga muhimo muhat siya og boundary. Kay kung naay malapas sa boundary, mananap man siya og tao, kung siya silot katong ingong ginina, kinahanglan nga batuhon grabe mo. Ingon ka sa Biblia, kisa katong makahikap lang,
ang silot batugon, apo ganito ingon, so uban nga version, batugon kun dili panaon hantod mamatay. Nga bisan gani si Moises nga alagad na si Ginoo, siya may gitagaan sa Ginoo sa Ten Commandments, kulog po siya sa kahadlok. Hadlok po siya kay tiyaw mo. Muna nga, Mount Sinai is a place of terror. Magkahadlok. Karon, tanaw na to ang Mount Zion. By the way, kini Mount Zion, bungtod di siya sa city of Jerusalem. Sa diin, diha ipatukod ang templo sa mga Hudiyo. Templo sa mga Hudiyo. Itawag po na siya City of David. Now, kining Mount Zion nga gi-mention din sa writer. Gi-mention kini siya bilang simbolo, na timaan ni siya maayo na. Gi-mention din siya sa writer, gigamit din siya sa writer bilang simbolo sa puy-anan o presensya sa Ginoo. Kaya mo man ang meaning sa Mount Zion. Mount Zion, the dwelling place of God. The dwelling place of God. So, ang Mount Zion, gigamit na siya sa writer nga bilang simbolo sa puy-anan o presensya sa Ginoo. Now, pangutan na, makadungol ba kita sa presensya sa Ginoo? Yes or no? Sumalat sa itong mga tunan sa chapter 4, chapter 10, mention pa ni Dr. Philip. Makadungol ba kita sa presensya sa Ginoo? Yes or no? Makadungol. Pinaagi ka Kristo. Ano ba na yung verse din eh? No? Now you have come to Mount Zion. So itong Mount Zion, dwelling place of God. Nagasimbolo sa iyahan presensya sa Pinoy anan. Now you have come to Mount Zion. Para sa ato, no? Mga Kristohanan, kung hinulsulta sa atong mga sala, dawaton nato si Jesus bilang atong Ginoo manluluwas, makaduol kita sa Mount Zion. Buti pa sabot nga makaduol kita sa presensya sa Ginoo. Duduk. I'm kaduk. Makaduol kita sa Mount Zion. Makaduol kita sa presensya sa Ginoo. Ano na to katong isa ka verse of chapter 4, chapter 10 sa book of Hebrews. Sa Mount Sinai, makaduol tong mga tao dili. Makaduol dili. Duol niya makaduol dili. Dili, makahikap sila dili. Dili pwede kay sa tusinod. Kamatayon, pero sa Mount Zion, na simbolo sa presensya sa Ginoo, pwede kay ta makaduol. Gani, di ba? Ginahimo nato na kung mag-ampo ta, di ba? Doon ta sa presensya sa Ginoo sa pag-ampo ka. Ginoo gyud. Makaduol gyud kita sa presensya sa Ginoo. Ihatag na niya nga pribilehiyo sa ato. Galing lang ang uban tapulan doon sa Ginoo. Tapulan doon sa Ginoo. Sa una bitaw sa panahon ni Moises, nagatunan nato, no? Sa daan nga kasabutan, lisod kayo sila muluol sa Ginoo. Dahil mga seremonyas, diba? Kinahanap pa ka muhalad, kinahanap pa ka muagi o pari. Pero karon, no? Libre na kita nga muluol sa Ginoo, pinaagi ka ng Kristo. Pero wala na pahimusli sa daghan ng mga tao. Wala na pahimusling ang oportunidad. So kung ang Mount Sinai, unapproachable. Unapproachable. Ito si Bono ang unapproachable. Hindi maduulan. Ang Mount Zion, ang opposite sa unapproachable, approachable. So, yun na Mount Zion, no? Maduulan, no? Ikaduha, ang Mount Zion is a joyful celebration. Is a joyful celebration. Kung ang Mount Zion ay makahadlok, makahadlok na ito kay mamatay mapudool. No? Ang Mount Zion, lahi na kaya naman. Kaya Mount Zion, puno sa kalipay, puno sa
kasadya. Now you have come to countless thousands of angels in a joyful gathering. Malipayon nga panagtigo, malipayon nga pagsimba. Ang mga katawhan sa Ginoo nag-enjoy sa kanindot sa presensya sa Ginoo. Kung sa ganin sa nahitabo, nga makasasala man ta. Numero 1, di man ta ngayon sa presensya sa Ginoo kay guilty man ta sa atong mga sala. Parehas sa atong mga tao sa palibot sa Mount Sinai, dili ka dool. Di gani pwede bisan mo hikap kay mamatay. Di na mapunta, di ba? Di punta ka dool. Kay mga makasasala ta. Pero nahimo ka na siya posible na pinaagi kang Ginoong Hesukristo na mao ang tigpataliwala diha sa bag-o nga kasabutan. Ang iyang dugo, ang dugo ni Kristo, nga giula, nagapamatuod, nga gipasaylo na kita sa atong mga sala. Pinaagi sa dugo ni Kristo. Napasaylo, nahugasan na ang atong mga sala. O nahimo na kita ng mga katawhan sa Ginoo. Nga libre na mo doon o mag-enjoy sa kanindot sa iyang presensya. So ang Mount Zion pwede maduulan. Kadua, it's a place of joyful celebration. Tungod ani mong igsoon. We have come to a better mountain. Kay Mount Zion na. Kasi ganahan sa Mount Sinai. Makamatay man to. Sa Egypt, nung magputo. Pero sa Mount Zion. We have come to a better mountain. Mas maayo pa kaysa Mount Apo. Kung ikumpara na to ang Mount Sinai o Mount Zion, asa mas maayo? Mount Zion. Kaysa Mount Sinai, dili kaduol ang tao. Pero sa Mount Zion, ang tao makaduol. Makaduol sa presensya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. Ang Mount Sinai, mas mo nako, hadlok, lisa kung maayo ang tao. Pero sa Mount Zion, nag-enjoy ang tao. Muna siya pumaagi sa writer sa Hebrews. Sa iyang pag-encourage sa mga Hudiyo ng mga Kristohanon. Iyang gidasig ang mga Kristohanon. Pero iyang ginaingnan ba mga Kristohanon kay mga Hudiyo ni? Kapalo magiging sila sa Mount Sinai, kaya palo sila sa Mount Zion, kaya mga Hudiyo mo sila. Iyang ginaingon din ni, ayaw na magbalik sa Mount Sinai. Ano ba iyang ginaingon? Kumbaga, ang iyang ginaingon, ayaw na magbalik sa daan nga kasabutan. Balik sa dati ninyo nga pumaagi, mga tinuuhan, mga relihiyon. Okay. Sumala sa itong natunan, ubang mabod sila kanang tungod kay gilutos sila, gipersecute sila nga bumalik lang sila sa ilang dati nga relihiyon, gipersecute man sila, gipresyon man sila maayo. Balik sa ilang relihiyon mga sa Judaism, mga balaod, seremonyas, na-pressure sila. So, ang ingon sa writer, sayang kung mubaya mo sa inyong pagtuo. Inyong talikdan si Kristo, inyong talikdan inyong pagtuo ng Kristo. Ubalik mo sa inyong dating at tinuhan. Mura rin mo dibalik sa Mount Sinai. So, yan encourage mga Christians. We have come to a better mountain, which is the Mount Zion. Okay, makadukol na sila sa Ginoo. Ma-enjoy na nila ang presensya sa Ginoo. So una, we have come to a better mountain. Kaya we have received a better kingdom. Better kingdom, better mountain, better kingdom. Encouragement gihapon ni sa writer sa Hebrews para sa mga Hudiyo, mga Kristohanon. Padayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay kabahin na kita sa mas maayo
ug mas nindot nga gingharian. Kaya sa gingharian, ang gingharian sa atong Ginoong Jesucristo. Na during the New Testament times, ang mga Romans man ang gahari sa kalibutan, no? The Great Roman Empire. Pero bisan kung sa dako, kung sa kalig-on ang Roman Empire, tungod kay kalibutanon lang nga empire, kalibutanon lang ang gingharian, mabagsak gihapon, di ba? Kingdoms rise and fall. They come and go. Ang gingharian lang ni Kristo ang dili mahanaw. O ang term na gigamit din sa writer sa Cebuano, no? Gigamit niya sa atong passage, no? Ang term nga matayog. Siguro sa matayog. Ang gingharian ni Kristo dili matayog. Dili ma-shake. Nag-ingon ang Bible ato nang gidawat si Kristo atong Ginoo manluluwas. Ingon din sa verse 26. Kaniadto natayog ang yuta tungod sa tingog sa Dios. Apan karon nagsaad siya nga sa umaabot nga mga adlaw, tayogon niya kini pag-usap ug lakip ang langit. Pero before ana, isud ng tao ka ng kingdom, no? Nahimo na kitang part sa kingdom ni Jesus, no? Sakop na kita sa iyang gingharian nga dili matayog. Katong ganina sa Mount Sinai, sa niyang gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments, natayog ang Mount Sinai. Pero napay mas grabe ato kung gingon ini. Advance lang ko ba, no? Napay mas grabe ato. Kaniadto natayog ang yuta. Na when God gave the 10 Commandments sa Mount Sinai tungod sa tingog sa Dios, apan karon nagsaad siya nga sa umaabot nga mga adlaw tayogon niya pag-usab, tayogon niya kini pag-usab ug lakip na sa ni apil na ang langit. Gani magigsoon gitudlo sa Biblia nga adunay umaabot na final judgment. Meaning final judgment nga gisgutan sa Ginoo, walay maka-eskapo niini. Sa una, ang yuta lang ang natayog. Sa tayog sa sunod, apil na ang langit. Gani gitudlo sa Biblia nga sa final judgment mahanaw ang tibuok kalibutan. Mahanaw ang tibuok kalibutan. Kung sa mga itong paglago man isa makatabang sa ato para dili ta maapil sa pagkahanaw ni ining kalibutan. Kung sa atong buhaton para malikayan nato ang silot sa Ginoo. Nagsaad ang pulong sa Ginoo sa John 3:16 nga ang mutuok ang Ginoong Jesucristo dili malaglag kundili makaangkon hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. So kinsay makatabang sa ato kung di ta maapil sa pagkahanaw sa kalibutan? Kinsa? Walay lain kundili ang atong Ginoong Jesucristo. Kung sa atong buhaton aron malikayan nato ang silot sa Ginoo, mutuo mosalig kang Ginoong Jesucristo. So, unsa dapat atong response ani mga igsoon? Karon kay makaduol na kita sa Ginoo. Kay we have come to the Mount Zion. We have a better kingdom. Unsa dapat ang atong response ani? Sa verse 28, busa magpasalamat kita sa klaro kayong gisulti diha, no? Klaro kaayo ang tubag sa pangutana. Unsa dapat ang atong response? Magpasalamat sa Ginoo. Pero daghan sa ato, lisod magpasalamat sa Ginoo. Daghan sa ato, nang Kristohano nga lisod magpasalamat sa Ginoo. Ngano man, malisdan man ang uban magpasalamat sa Ginoo. Tungod tingali sa mga kalisod ba sa kinabuhi, no? Ibalik kayo sa ma-disappoint ta. Kung ma-disappoint mo ta, ma-diskontento ta sa itong kinabuhi,
ma-discourage ta, usahay dili malikayan ka nang ma-frustrated ta, mawalan ta og pasensya, masuko ta, mabalak ka, usahay magreklamo ta, mawalan ta pagsalig. So kung maabot na ng mga pagbati, lisod gid pasalamat sa Ginoo. Puno si Ginoo na encourage ka nato karon gabi nga ato gyud nga i-consider si Kristo ug ang iyang gingharian. Focus kita sa gingharian ni Kristo. Di ba? Dili man ta angayan sa gingharian ni Kristo. Di kita angayan nga i-appeal nga mahimong kabahin sa gingharian ni Kristo. Pero nahimo kitang kabahin pinaagi sa iyang gugma ug kaluoy kanato. Dayon sa second part verse 28, magsimba kita kaniya sa pamaagi nga iyang ikalipay. So una sa itong una na itong response, dapat magpasalamat. Ikaduha, magsimba kita kaniya sa pamaagi nga iyang ikalipay. Masang paagi kaha na atong pagsimba malipay ang Ginoo. Number 1, be punctual. Ayaw o kali, hindi pa yun ang ginawa na, di ba? Sa iligan sa oras namin, ibutang sa gawas sa putahan, honor God, come early. Malipay ang ginawa na dili. Lipay yun siya. Kung punctual ta. Ngayon madihanap, magsimba kita kaniya sa pamaagi nga iyang ikalipay. Pero gunaw na takaroon sa may atong buhaton para malipay siya. Number 1, be punctual. Number 2, prepare yourself. Sa buntag pa lang or sa udto pa lang, magandang ka. Damay mo kagalingon. Ikatulo, be present. Ayaw absent. Diba? Naman na sa Biblia nga, dili na ito i-neglect ang tigom sa mga Kristohanon na mao ang simba. So ang ngayon isip kabahin sa gingharian ni Kristo, magpasalamat ta sa iya. Pasalamat ta sa Ginoo kay gi-appeal ta ba sa iyang gingharian. Gi-transfer ta niya sa 1 Peter o 2 Peter, gi-transfer ta niya from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Gidalatan niya, ginuwastan niya, girescue niya, gikan sa gingharian sa kangit-ngit, gidalatan niya sa gingharian sa kahayan. Simbaho na to siya. Kanang simba nga malipay siya. Atong buhaton, no? Ang pinakamaayo nato nga mabuhat para siya malipay. Buhaton nato ang pinakamaayo nato nga mabuhat aron ang Ginoo malipay. So, ang atong motivation, we have come to a better mountain. No? Nga mao ang Mount Sinai. Nga buti pasabot, libre na kita nga moduol sa Ginoo aron ma-enjoy nato ang iyang presensya. Kaduha, we have received a better kingdom. Kingdom, gingharian nga dili mahanaw. Kung dili gingharian nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So padayon kita mga igsoon sa pagsunod o pag-alagad kang Kristo aron dili masayang kining mga panalangin nga atong naangkon pinagi sa atong pagtuo kang Kristo. Salamat Lord sa imong pag-encourage ka namo karon sa pagdasig nimo kanamo aron kami Ginoo hagit gayon sa pagpadayon sa aming pagsunod kay Kristo bilang among Ginoo manluluwas. Salamat Lord kay mga kaming tagaan ini nga mga pagturunan aron magpahinumdom ka namo Ginoo nga ang imong katuyuan kanamo nga gusto gid nimo kami nga makaabot sa finish line sa himaya nga imong giandam kanamo Ginoo nga
sa among pagpadayon sa among mga struggles din sa kalibutan, dili malikayan Lord, pero naa kay andam nga lugar alang kanamo. Nga imuhang giandam Ginoo sa matag usa nga pagkahuman sa among mga struggles din sa kalibutan, among experience Lord kanang lugar nga imuhang giandam kanamo sa diin makauban kana namo hangtod sa hangtod. Salamat Lord sa mga spiritual blessings nga among naagkon pinaagi kay Ginoong Jesucristo. Nga kami makaduol na diha kanimo. Ug ma-enjoy namo Ginoo ang imong presensya. Ug sa matukuran Lord nga nahimo kaming kabahin sa imong gingharian, ang imong gingharian nga dili matayo, gingharian nga dili mahanaw, kundi mulungtad hangtod sa kanturan. Panalangin ni Lord sa among makasing-kasing kini nga mga pagturonan. Hinaot nga sa magpabilin kini sa among makasing-kasing, mutubo kini siya ug mahagit kami Ginoo sa pag-apply ini sa among pagkinabuhi Kristohanon. Among gitugyan Lord sa pag-ampo ang among pagtapos karon. Nag-ampo ako nga ikaw magapadayon sa pag-uban sa matag usa. Ubani kami, dala kami save sa among matag-satag sa kadumayanan Ginoo. Uban ang kalipay, ang kadasig nga sa among kasing-kasing. Salamat Lord sa mga usapa sa pagtugot nimo na kami karon makaanhi dinhi aron makahiusa sa among pagsimba o pagpasalamat niya kami. Kini among gitugyan Ginoo sa pag-ampo. Karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, kaluoy pinaagi kang Ginoong Jesucristo atong Ginoo manluluwas, ug ang presensya ug gahom sa Malang Espiritu magauban kanatong tanan nga igsoon gikan karon ug hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Salamat Sir Agon, salamat ng Neneng.